Sa iba pang mga balita, isang malagim na aksidente ang naganap sa isang itinatayong gusali sa lungsod ng Parañaque. Patay ang isang construction worker habang sugatan naman ang 8 iba pa matapos bumigay ang tinutuntungan nilang scaffolding. Live mula sa Parañaque, nakatutok si Steve Dailisan. Steve? Jessica, nasa likuran ko mismo yung bahagi ng gusali kung saan kaninang umaga ay bumigay yung scaffolding na nagresulta naman sa pagkamatay ng isang mason at pagkasugat ng 8 trabahador. Iniimbestigahan pa, Jessica, ng mga otoridad yung sanhinong insidente, pero kabilang sa tinitingnan nila ay yung mismong structural integrity o yung tibay ng bakal na ginamit bilang tungtungan. Nagka-UP-UP ang piraso ng mga bakal na ito na bahagi ng gumuhong scaffold sa itinatayong The Premier Hospital bandang alas 8:30 kaninang umaga. Ang mason na si Diego Repante hindi na umabot ng buhay sa ospital. Ang 8 iba pa nagtamo ng sugat at bali sa katawan. Malabog sila parang aeroplano nga pa. Akala ko nga may dumanting na aeroplano lakas Siyempre ito nga, takbuhan na kami, nataranta. Si John Albert Cabael dinadaing ang bali sa balakang. Nasa ikapitong palapag daw sila habang nagpapalitada kasama ang 3 iba pa nang bumigay ang bakal sa gondola. Kahit naka-safety belt po ako, naputol ho yun kasi doon ho nakakapit yung sa gondola. Bumaksak po kami. Tingin ni Cabael, overloading daw ang dahilan kaya bumigay ang bakal ng vertical gondola na kinakapitan ng tungtungan nila. Meron sa 7, sa 6, saka sa 5 nagpa-plastering. Kaya siguro bumigay kasi madami ho kami nakasampa. Ang trabahador na si Crisanto Sorella, 15 minutong nakalambitin mula sa ika-6 na palapag. Wala na raw siyang nagawa para saklolohan ng mga kasamahan sa bilis ng pangyayari. Yung wag lang po makabitaw, yun lang po ang talagang lakas po ng loob. Saka sumigaw na rin po ako na lubid, ganun, para masave po nila ako. Ang mga taga-Parañaque City Building officials nagtungo sa site para mag-imbestiga. Pero sa rami ng mga inhinyerong nagpunta, naging mailap din sila sa media. Di na muna kami magpo-comment doon kasi meron pa kaming tinitingnan. Siguro sa ibang araw magkakapagsalita na kami. Pero kanina, wala kaming... Pero meron ho kayo nakita mga safety equipment, kompleto ba sa gano'n? Ay, meron naman pero hindi kami pwede pang mag-comment dyan. Dumating din ng contractor pero tumanggi rin silang magbigay ng pahayag. Maya-maya pa, bigla na lang nagkaroon ng komosyon matapos magwala at makipagsuntukan ng lalaking ito. Tama ba yan, sir? Tinangkin lang sa trabaho. Nahulog ako, sir! Alam niyan! Nahulog ako, sir! Hindi ako pinayaran! Sir, gutom na ako! 3 linggo na raw nakararaan ng maaksidente si Joven Salvahan. Imbes daw natulungan siya ng kontraktor, nasibak pa siya sa trabaho. Kaya gano'n na lang daw ang hinanakit niya. Di po nila ako pina-x-ray man lang, nahulog ako. Pinapagalitan, tinanggal pa nila ako sa trabaho. Pinukpok pa ako sa ulo. Jessica, bandang alas 4 ng hapon kanina ay dumating dito ang kinatawan ng DOLE NCR para magsagawa ng inspeksyon. Gawa nga ng mayroong mga sumbong itong mga tauhan o mga trabahador dito na hindi raw sila nabibigyan ng benepisyo tulad ng SSS at PhilHealth. Pero matapos yung 2 oras na pananatili sa loob ng compound at pakikipag-usap dun sa kontraktor, ay tumanggi na rin magbigay ng pahayag itong kinatawan ng DOLE NCR. Jessica, nag-utos na rin itong building officials ng Parañaque City na pansamantala munang ititigil ang construction o trabaho ng mga construction worker dito habang nagpapatuloy yung investigasyon. Jessica. Okay, sa pagkakaalam ko, Steve, sa mga malalaking construction katulad niya, kasi building yan, parang hiwalay pa na kontrata yung mga nagtatayo ng scaffolding. So natanong ko yan kasi malinaw ba kung sino ang accountable dito sa nangyaring ito? Jessica, ang binabanggit sa atin kanina, partikular ng mga trabahador, ay yung mismong main contractor daw, yung in charge dito sa paglalagay pa rin nitong mga scaffold na ito dito sa gilid. Ang sinasabi nila, wala naman daw subcontractor. Kumbaga, sila na rin mismo yung in charge dun sa pagpapalitada sa labas nitong gusaling ito, Jessica. Okay, pero yung nagalit na mama kanina, ang ikinapuputok ng kanyang butse, nangyari na pala yun dati kasi siya mismo nalaglag na. Siguro masama loob niya, tama ba yung intindi ko na hindi pa inintindi at ngayon nga may nangyari pang ganyan, may namatay pa.
Naikwento niya nga sa atin kanina, Jessica, na yung namatay mismo na mason, kasamahan niya rin sa trabaho. Kumbaga nakakakwentuhan niya rin ito at saksi rin daw ito nung mangyari sa kanya yung insidente. 3 linggo na ang nakararaan nung mahulog daw siya dun sa isa rin sa mga scaffold dito. Pero hindi nga raw siya nabigyan ng anumang benepisyo maliban sa 2 piraso ng gamot at liban doon yung kanyang mga galos sa muka, yung kanyang tinamong pilay, siya na rin daw mismo yung nagpagamot sa kanyang sarili. Bumalik siya ngayong araw dito para sana humingi daw ng benepisyo, pero yun nga, nabalitaan niya rin na nagkaroon nga ng panibagong insidenteng tulad nito, Jessica. Well, may punto siya, di ba? Kasi kung inaddress na yung reklamo noon dahil meron na palang aksidenteng ganyan, siguro hindi dapat nangyari yung nangyari ngayong araw na to. Tama ka dyan, Jessica. Tinatanong din natin kanina sa mga building officials kung ano ba yung initial na kanilang impression dun sa mga bakal na ginamit. Kasi kung ilalarawan ko sa iyo, Jessica, yung tinutungtungan nila parang aluminum lamang ito Parang naka-welding yung bakal sa magkabilang gilid. Pero yung mismong tinutungtungan itong mga construction worker na nagpapalitada, parang manipis lamang na aluminyo ito na pinagdugtong-dugtong. At yung mismong bumigay kanina ay yung suporta dun sa gilid. Kaya parang domino effect ito nang bumagsak kanina, tuloy-tuloy hanggang dun sa mismo mga nagtatrabaho pa sa ibaba, Jessica. Okay, maraming salamat, Steve Dailisan.